Tinakpan ng tarpaulin na ang 1 kilometrong bahagi ng South Road property sa Cebu para itago umano ang mga informal settler sa delegates ng ASEAN Summit. Live mula sa Cebu na sa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. John, ano ang reaksyon ng mga residente dyan? Cheryl, marami ang hindi natuwa matapos takpan ng tarpaulin ng ASEAN ang bahagi ng South Road Properties dahil ginawa umano ito para hindi makita ng mga delegado ng ASEAN Summit ang mga informal settler na nakatirik sa coastal areas at ang mga tonelalang basura na nagpalutang-lutang sa tubig sa lugar. Ito ang bubungad sa mga motorista sa bahaging ito ng South Road Properties sa Cebu City. Mga tarpaulin ng ASEAN Summit na nagpapakita ng mga tourist attraction sa Cebu. Pero marami ang hindi natuwa rito dahil tingin ng ilan, inilagay ito para takpan ang itsura ng kahirapan. Sa likod dito, toneladang basura at mga informal settler. Depensa naman ni ASIC Dominic Javier Imperial, ginawa lang ito para makahikayat ng investments ang bansa. The purpose of that is not only to be welcoming, but to also show to the world that we are ready, that we are committed, and that we are ready for business. Kumbaga, it also attracts investments. Bukod dito, maraming mga negosyante ang umaaray dahil apektado raw ang kanilang kabuhayan. Matumal raw kasi ang mga turistang bumibisita sa Mactan Shrine dahil isinasara ang ilang daan papunta doon tuwing may darating na delegado sa ASEAN. Tulad kay Nanay Hilda na wala pang kinikita. Sa ako lang paminaw, sir. Papadyo ko yung paminaw naman, no? Ako may tao kong palit. Pero, so ko lang kapong ko rin, ano ako pag nabuhi. Nananawagan sila sa pamahalaan na bigyan naman sila ng ayuda kahit papano makatawid man lang ang kanilang pamilya sa gutom. Sa kasalukuyan, talagang naaapektuhan ng aming kabuhayan dahil kukunti lang ang mga turistang namamasyal. Dahil may mga bisita tayong galing sa iba't ibang bansa. Kaya hirap talaga kaming kumita ngayon. Cheryl, hindi na natin napuntahan dahil sarado ang daan pero may mga water activities rin tulad ng diving at island hopping na malapit sa venue ng ASEAN Summit ang itinigil muna ngayon ang kanilang operasyon dahil nga sa security. Kaya problema din ng mga tourist guide at operators ang kanilang pagkakakitaan. Sa panayam naman natin kay Mayor Cindy Chan ng Lapu-Lapu City, nangako naman silang tutulungan ang mga kanilang mga residente na napektuhan ng mga restrictions dahil sa ASEAN Summit. Para naman sa ilang mga residente ng Lapu-Lapu City, magtitiis muna sila dahil pansamantala lang naman nito. Bukas naman ang main event ng ASEAN Summit 2026 dito sa Lapu-Lapu City, Cebu. Balik sa inyo, Cheryl. Maraming salamat, John Aroa. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.